Habang nagsasagawa mga kapatid ng balikatan exercises ang Amerika at Pilipinas ay tila ba ng gulo mga kapatid ang mga barko ng China. Dahil ayon dito sa report mga kapatid mula rito sa GMA, no, panoorin natin tong balitang to, ay sinundan daw mga kapatid o nilapitan at binantayan ng mga barko ng China sa gitna ng balikatan exercises ang BRP Apolinario Mabini. No, sabi rito sa report mga tol, ito basahin natin. Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, take note kasama ang Amerika rito, tila hindi pa tinantanan ng China ang Pilipinas. Hindi sila makalapit sa barko ng Amerika kaya barko ng Pilipinas ang ayaw nila tantanan, no? Eto sabi rito, ang isa nating barko nilapitan at binantayan ng mga warship ng China. Talagang nang-i-intimidate sila mga kapatid, no? Ito yung matatawag nating provokasyon. Hindi yung mga ibinibintang nila sa atin. Etong mga ginagawa nila, ito yung maliwanag, pasasikat ng araw sa tanghaling tapat mga tol, ito yung provokasyon. No? Ngayon sama-sama nating panoorin itong balitang to, bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo at opinion mga kapatid, no? Itong balitang to mula sa GMA. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid. Panoorin na natin to. Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, tila hindi pa rin tinantanan ng China ang Pilipinas. Ang isa nating barko nilapitan at binantayan ng mga warship ng China. Nanggulo, sa madaling salita, no? Nanggulo mga kapatid. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 8 ng umaga biglang lumitaw sa dagat ng Northern Luzon at sumalubong sa BRP Apolinario Mabini ang Jiangkai 2 class frigate ng China na may bow number 579. Umikot ito sa likuran ng barko ng Philippine Navy at tila nagmamasid ng malapitan. Para talagang gusto na nila ng gera, no? Hinahantay na lang nila tayo mga kapatid na mapikon at unang magpaputok. Ito yung ngayon, sabi ko nga kanina, ito yung provokasyon. Kumbaga sa dalawang nag-aaway, no, kung sinong unang manununtok mga kapatid, nagkakagirian, pinoprovoke na tayo mga tol para magsimula tayo. Yun ang gusto nilang mangyari. Buti na lang talaga matatalino itong mga sundalo natin. Sa laki ng barko ng China, nanliit ang barko ng Philippine Navy na tuloy lang ang paglalayag sa pagpapatuloy ng Division Tactic Exercises kasama ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Gabriela Silang ng PCG at US warships na USS Savannah at USS Comstock. Lumayo kalaunan ng Chinese warship nang magsimulang magmaneuver ang littoral combat ship na USS Savannah para simulan ang line formation. Lumayo no? Nung nagmaneuver na yung warship ng US sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dalawang iba pang barko ng China na may bow number 500 at Dongjiao 2 797 auxiliary surveillance ship ang dumating 8 hanggang 15 nautical miles mula sa formation ng mga magkakaalyadong bansa. No, dumating sila mga kapatid, nag-ready na sila para if ever yung isang barko nila is patamaan o kaya bombahin, meron na agad silang nakaantabay. Kasi nga mga kapatid, parang naghahamon na tong mga to Gusto na ata nila talaga magsimula na ang gera no? Ito ginagawa nila tapos lagi nila sinasabi sa mga press conference nila, 'di ba? Nagpo-promote sila ng peace and stability, 'di ba? Stability dito sa region. Pero tingnan niyo naman yung ginagawa nila. Pati yung karapatan natin magkaroon ng mga exercises na katulad nito sa mismong exclusive economic zone natin mga kapatid, sinisiil pa rin nila. 'Di ba? Ayaw nila. Kaya tignan nyo naman, hanggang dito sa mga exercises natin, sa EEZ natin mga kapatid, bantay sarado nila. Grabe. Nagpalipad naman ng helicopter ang USS Comstock na lumapit sa mga barko ng China at nagsagawa ng aerial survey. Ilang beses ni radio challenge ng BRP Ramon Alcaraz ang mga barko ng China na nag-radio challenge din pabalik. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Ano kayang sagot? Na hindi na napakita no? Kung anong radio challenge pabalik Challenge din pabalik. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. We will not have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective which is to enhance our interoperability and cooperation with other nations. Sa isang parte ng exercise, pinagitnaan ng US at Philippine warships
ang BRP Gabriela Silang na tila abang ine-eskortan habang naglalayag. Grabe, napakaliit ng barko yun, no? Siyam na iba't ibang nanliit yung warship natin, eh. ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon. Ngayon mga kapatid, yung ginawang movement ng China, makikita mo talagang provokasyon yun. Diba? Kasi legit nung ginagawa natin mga tol, lihiti mo yan na balikatan exercises and ginagawa yan ng kahit na sino mang bansa sa mga kaalyado nilang bansa para nga doon sa tinatawag nilang interoperability mga kapatid, diba? At saka doon sa mga coordination, lahat nagsasagawa ng ganyan mga kapatid. Ultimo China nagsasagawa sila ng mga ganyan joint maritime exercises sa Russia, sa iba pang mga bansa, diba? Ngayon, eto matindi. Dahil nga wala silang respeto sa Pilipinas, kahit na nandirito tayo sa loob ng exclusive economic zone natin, which is hindi rin naman nila nire-respeto kahit ito'y defined by UNCLOS, a signatory state sila doon, nakapirma sila mga kapatid, pero tignan nyo, bastusan pa rin ang nagaganap. Diba? Nagsisimula silang maghamon. Hinihintay lang talaga nilang manggaling sa Pilipinas ang first shot. Kaya nga Pilipinas ang binabantayan nila kasi kung gigit-gitin nila Amerika talaga machechempohan talaga sila doon mga tol. Papuputukan talaga sila nun. Pero tignan nyo naman, sa atin sila nakadikit. Sa atin sila dumidikit. Bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang tatlong warship ng Chinese Navy. Kahit naman nagmamasid sa di kalayuan yung mga warship ng Navy, hanggang dun na lang din ang kaya nilang gawin. Ingat din yan. Calculated nila lahat ng ginagawa nila mga tol. Hindi basta-basta kikilos siya ng bara-bara na. Nag-iisip din yung mga yan. Diba? Ang gusto nila mangyari sa atin talaga magmumula yung first shot. Yun ang hinihintay nila mangyari. Kaya todo sila mga tol, todo pagpo-provoke sila sa atin. Nasa sa mga sundalo na lang, kung magiging mainitin din sila, bila nilang paputukan yan, malamang simula na talaga gera dito. Hindi na balikatan exercises mangyayari dyan. Umpisa na talaga ng gera yan kung ganun ang mangyayari. Pero tingnan nyo, sa atin sila dumidikit. Hindi naman nakaapekto sa ginawang exercise ang pagdating ng mga Chinese warship. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsasanay ng mga kaalyadong bansa sa pag-refuel habang patuloy ang paglalayag ng mga barko. Para sa GMA... Hindi, no? Ganon sila mga kapatid mag-provoke. Ugali talaga nila yun. Wala nang kagulat-gulat dyan ugali na talaga nila yan mga tol . Tapos kapag magsasagawa sila ng mga press conference nila, sasabihin nila Pilipinas gumagawa ng mga provocative action. Pilipinas gumagawa ng mga nagdudulot ng kaguluhan, ng panganib sa kanilang mga barko. Samantalang legit yung ginagawa nating balikatan exercises, biglang magdaratingan yung mga barko nila. Take note mga tol hindi mga Coast Guard ang dumating, mga warship. Bakit mga warship ang pinadala nila? Para if ever, in case, diba, na nagtagumpay yung pang-provoke nila sa barko natin at pinaputukan sila. Anong gagawin ng mga Coast Guard nila? Siyempre, rekta na, warship to warship agad. O diba? Ganun ang mga ginagawa niyang mga yan. Ba't nga naman sila magpapadala ng Coast Guard mga warship to, diba? Warship na rin agad ang pinadala nila. Diba? Pero hindi nagtagumpay yung plano nila. Diba? Hindi nagtagumpay yung plano nila rito. Anyway, bilang mga Pilipino, mga kapatid, anong masasabi mo dito sa video, dito sa balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo mo sa ibaba, no? Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at iyong opinion. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.